Good day. So, ngayon, papakita namin kung paano gumamit ng diagnostic scanner. So, ang una natin gawin is i-connect yung VCI sa kanyang port. So, ipapasok na natin yung port at dapat tama ang kanyang pagkalagay. So, nag-start na. Then, wag na tayo gumalaw ng kahit ano dyan sa loob ng sakyan. At ngayon, sisimulan na natin ang pag-scan ng diagnostic. So, ito po yung makikita natin sa scanner. So, nandito yung intelligent diagnose, local diagnose, service function, remote diagnose, TPMS, software update, feedback, diagnostic history, EDAS, mall, vehicle coverage, info center, user info, tsaka marami pang iba. So, ngayon, pipindutin natin ang local diagnose. So, local diagnose, may kita natin na maraming pagpipilian. Kasama na dito yung American vehicle. Ang American vehicle, isa dito yung Cadillac Escalade na 2019. And kung European naman, mga vehicle, example dito yung Volkswagen Jetta 2024. And pag Chinese vehicle naman, ito na yung JAC Motors na MZU na model. Pero nasa Asia tayo, ang gagamitin na ang pipindutin natin is yung Mitsubishi na Mirage. Ang Mitsubishi Mirage, Japan vehicle ni siya. So, ito yung pipindutin natin para mag-start na tayo. So, ito yung lumabas. I-search lang, search Bluetooth. So, ito yung makikita natin. VIN, MMBSNA, market, vehicle model, Mirage. At makikita din natin ito yung model year 2017, mode code, engine, gearbox, brake, drive, steering, suspension, at body. So, i-click lang natin yung OK. So, ito yung lumabas. Pag green, ito yung normal. Pag red, abnormal. Pag blue, scan. Pag wala, not scan, not equip. So, marami pang iba, no? Marami pa tayong makikita dito. Pindutin na natin yung smart detection at i-scan niya na isa-isa. So, makikita natin kung meron bang abnormalities or normal ba ang lahat. So, nakikita na natin na chine-check niya isa-isa at green lahat. So, normal lahat. So, mag-try tayo ng kahit isa. So, try natin tong electrical power steering, yung EPS. Check natin. So, ito walang lobas na trouble. Try natin. So, next naman tayo sa module information. So, sa module information, makikita natin yung sa ECU, yung mga itong hardware version, software version, na another mga information na nasa loob ng power steering. At pindutin lang natin yung OK button, then punta tayo sa read fault code. So, makikita natin sa read fault code na yung electric power steering is yung result niya is no diagnostic trouble code. So, which means na wala siyang trouble na nag-indicate. So punta naman tayo sa read freeze frame. Sa read freeze frame, makikita natin, check natin. At ang lumabas is wala. No freeze frame data nakalagay.
So ngayon mag-try tayo na magtanggal ng isang wire sa fuel injection. Tapos ipapakita natin kung anong lalabas sa nakalagay dito. So ito na nakalagay na natin. So ito yung kasama namin na tinatanggal na niya na yung wire sa fuel injections. So ngayon punta na tayo sa scan ulit. Search natin yung Bluetooth. Then pagkatapos niyan, scanning. So dito makikita natin na hindi naka-green or wala pang so tatry natin yung smart detection. So ang unang nakita dito sa smart detection is yung power. Yun na yung tinanggal natin na wire dun sa makina, dun yung sa fuel injections. So check natin yung naka-red, which yung abnormal. So nakikita natin na yung injection circuit is low. Try natin to i-enter. Communicating, please wait. So ngayon nandito na tayo. So, titignan natin siya sa read freeze frame. Ito ang lumabas. So pindutin natin yung freeze frame. So ito yung nilabas, no? Accumulated minutes. Ito yung simula nung pagtanggal natin or yung may sira. Kung anong oras o kailan nagsimula yung sira niya. So sa example natin, tinanggal natin. So ito 2 minutes na yung nakalipas. Then sa odometer, ito na yung nakikita natin yung kilometer na tinakbo na itong sasakyan. At pwede natin itong ipakita sa client natin para ma-sure sila na tama yung pag-scan natin sa kanilang sasakyan. At pwede din natin ipakita sa kanila pwede natin itong i-screenshot at i-send sa kanila. Itong gagawin natin, ito na-screenshot na natin. So, pwede natin i-send sa kanila. At ngayon, binalik na namin yung wire sa pagkasaksak. So, ito na natin itong i-clear fault code. So, try natin stop the engine at iwan natin naka-ignition switch on siya. So, okay na. Complete. I-okay natin. Then, pagkatapos natin ikabit, try natin i-open ulit i-on natin yung sasakyan para ma-check natin o papakita natin na nawala na yung trouble na nakita natin sa pag-scan natin kanina. Diba nakalagay doon yung sa fuel injection. So ngayon, titignan natin sa read fault code kung nandun pa rin ba yung trouble na yon. At check din natin sa read freeze frame kung nandun pa rin ba yung trouble na yon. So tatest. Tapos pipindutin natin yung read freeze frame. At ito ang lalabas sa read freeze frame. Wala. So nawala ng data, wala ng trouble. Try naman natin sa read fault code. So ito nang lumabas, no diagnostic trouble code na. Which is good. Kasi naayos na natin yung trouble na yon. So dito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang magiging resulta pag in-off natin ang first injector. So punta muna tayo sa actuation test. So i-click natin yung first injector stop, tapos i-perform natin ng naka-off. So kung nakikita nyo, ang makina bumag-vibrate. Tapos di maayos yung tunog. So nakita na natin kung anong magiging resulta pag in-off natin ang isang injector. So dito makikita natin na wala na siyang trouble. Pwede na natin siyang i-delete yung TDC. Katapos i-delete lang natin to lahat, yung mga ginamit natin kanina.
delete lang. At pwede na natin i-remove ang PCI sa sasakyan. So, kung kanina sa local diagnose tayo, ngayon subukan naman natin sa service function. So dito marami tayong nakikita katulad ng ABS bleeding, AC system, adaptive front lightning, AdBlue receipt, air fuel receipt, air level calibration, battery matching, brake receipt, at marami pang iba. So kanina is dito tayo pumunta sa injector coding. At gagawin lang din natin kung ano yung ginawa natin kanina. At dito natatapos yung aming pagdedemo sa diagnostic scanners. At 3 po kami dito, ni Junel Magataw, Jebrick Salvador, and Kurt Andrew Hale. Maraming salamat sa pakikinig.